What's up, KG, at welcome back sa ating channel. So ayan, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon dahil merong major update ang terrarium. At dito sa update na to magkakaroon na mas silbi yung ating mga axis, sa ating mga land at syempre yung ating accessory. At bukod doon, meron din pala tayong update tungkol doon sa ating mga fortune slips. So additional na naman ito na utility para dito sa ating mga axis, pa especially syempre doon lang sa mga may land, no? Pero dito pag-uusapan din natin yung kung ano yung nabago sa Terrarium version 1, no? Yung magiging epekto nito para sa mga beginners at saka yung mga dating mga players o dating may mga aksi, no? At ano yung mga opportunity at saka yung mga risk. Siyempre, pag-uusapan din natin yung konting mga tingin natin is pwedeng makapagpabago pa in the future, no? Sa mga pagbabago na nangyayari ngayon, no? Sa Terrarium version 1, no? Simple lang yung naging formula eh. Nagkaroon lang ng land, nagkaroon ng axis, tapos may lunyo, magkakaroon ka na ng mga BAXS reward, no? Nakadepende yung reward sa klase ng mga land at sa ATS plane na meron yung mga axis mo. Pero sa version 1.1, mas marami ng factors yung makakaapekto sa performance ng iyong land plot, no? Kasama na rin yung mga evolved parts, accessories, land items, saka fortune slips. Ibig sabihin, hindi na sapat na yung simpleng may hawak ka lang na land, no? Mas nagiging mahalaga rin ngayon yung buong collection mo at kung paano mo ito pagsasamahin. Para itong isang klase ng mga RPG game na may iba't ibang equipment at saka buffs. Habang mas kompleto yung setup mo, syempre mas malaki yung mga potential rewards mo. Isa pang malaking pagbabago ay yung paggamit talaga ng global at saka local Lunium. So pinakinggan nila yung mga feedback ng mga players about sa global at saka local Lunium. Kapag gumagamit ka na kasi ng global Lunium, unti-unti na nakaka-recover yung local Lunium mo, no? Ibig sabihin, mas magiging efficient na yung pagmamine mo kumpara sa dati. Ito yung isa sa mga pinakamalaking quality of life improvements para sa mga active landowners, no? So tingnan natin yung mga updates nila. So dito, yung report na ito is tungkol lang dun sa pagtaas ng presyo after nilang i-launch yung land, no, yung terrariums, no. So pinakita lang nila dito yung revenue na kinita nila doon sa pagtaas ng presyo. So sa Lunium, so nakita natin na nagkaroon talaga na ano sa unang week pa lang nito nung unang launch yung June 17 talagang nakita natin yung pagtaas nung kanilang sales sa Lunium kasi yung Lunium kasi ginagamit yan para makapag-mine ka everyday, no, ng BAXS. Tapos yung ang sunod is yung collectible volume, so tumaas din yung volume ng mga nagba-buy and sell ng mga collectible axis. Yung land volume tumaas din mula nung nag-launch yung uh, terrariums, no. So collectible axis naman, mapapansin din natin na nagtaasan din yung mga presyo ng mga collectible axis. At dito makikita natin na talagang nagsimula ng tumaas, no? So, kagaya ng Summer Axis tsaka yung Nightmare Axis, tumaas na ng halos 26 tsaka 44%, no? So, ito naman kasi yung talagang pinaka-baseline talaga. Kunyari, kung ikaw is beginner, so, mas maganda na mag-try ka muna dun sa mas mababa, Summer or Nightmare, no? Meron ding mga shiny Japanese Christmas, no? Pero medyo pricey kasi siya talaga. Masyadong mahal siya kung magsisimula ka at may ano ka lang. Pero kung may mga dati ka ng mga axis, okay din naman yun. Pero kung syempre, iba rin talaga kapag collectible axis yung binili mo. So, hindi na talaga simpleng normal axis, no? Yun nga lang, isa pa rin sa mga iniisip ko rito is yung magiging silbi na ng mga normal axis. Siguro, pwede siyang pang buffer mo doon sa iyong mga kulang kasi 30 axis ang kailangan mo dito eh para makapag-participate ka. No, pwede rin naman yung yung less than 30 nga lang. Siyempre, hindi mo ma-maximize yung ano mo. Tsaka yung floor axis naman is talagang mababa pa rin naman hanggang ngayon. No? Sana magkaroon pa ng ibang gamit yung ating mga normal axis. Next natin dito is yung bagong computation na o reward formula, no?
So, sa individual axis flame, no, sa base ATS flame yung per axis mo kung ilan yung equivalent na ATS flame per axis. Plus evolved parts. So, ibig sabihin, meron ng silbi yung mga na-evolve mo na mga ATS parts. Pero alam ko sa ano pa lang to, sa collectible axis pa lang to. Plus accessory boost. No? So, ibig sabihin, mas madadagdagan pa yung iyong ATS flame dahil sa mga accessory mo. Yun na yun. So, meron ng meron ng silbi yung ating mga accessories ngayon, no? So, ito yung makikita natin na unang utility ng accessory, na sa pagiging accessory lang siya or pagiging ano lang siya, no? Pampaporma lang nung axe mo. So, ngayon is meron na siyang utility. So, maaring makita rin natin yung pagtaas ng presyo ng ating accessory in the future, no? Tapos, yung Platts flame naman, round down total of all individual working axis flame times 1 plus 1% land item boost. Yung land item din, sa wakas, ang tagal nito. Bago nagkaroon talaga ng silbi, nga lang wala pa akong land item, no? Hindi, meron pala ako nakuha yung dati pang airdrop, no? Pero hindi naman siya pang sabana. Siguro antayin na rin natin na lang na bumaba ulit yung presyo ng land item. Hindi ko pa nasilip yung marketplace, pero ito siguro sa mga susunod na ano is ay co-content natin yan. No? Tapos yung fortune slips na buffs. So makikita natin dito yung mga fortune slips, meron na rin boost, no? Pwede mo na rin siya magamit sa wakas. Magagamit mo na rin siya, hindi na siya pang ano lang, yung bounty board. So pwede na rin siya gamitin sa terrarium. Tapos BXS reward formula, yung plot mo daw na flame divided by total flame of all mining plots in your category times plot category BXS pool. So, yun naman yung dating reward formula. Tapos yung EXP, formula update, XP rewards per activity per tick. Land EXP times yung accessory boost plus yung land item boost. So, additional na naman yun sa ano, sa ATS flame per axis. So, punta na tayo dito sa evolve parts. So, dito sa evolve parts, mapapansin natin, no, na bawat parts na ito yung mga multiplier mo, yung bawat evolve parts na may evolve mo doon sa iyong axis, may equivalent na siya na additional flame, no? Kung saan dito makikita natin na magkakaroon na ng additional kunyari, itong binigay nila example is na meron kang mystic axis, tapos meron kang evolved parts na horn. So sa horn, makikita natin na nightmare siya. So ang nightmare, kung titingnan mo siya dito is 14. Additional 14 siya kung naka-mystic. Tama ba? Oo, naka-mystic. So ito siya. Yan ang kanyang magiging additional na ano, once na evolve mo yung horn is may additional na TS flame na sa iyong axis, no? So the more na dinadagdagan mo o nagkakaroon ka ng additional na flame, nagkakaroon ka ng nagkaroon ka ng additional na mga multiplier or mga axis count part, evolve parts is mas nadadagdagan yung iyong ATS flame, no? So sa example kasi na binigay nila, merong apat na additional, no? So ito yon yung 1.3, no? Try natin. Ito yung 1.3. So yung 1.3 na yan, yun yung multiplier niya na additional pa dun sa kanyang boost. So total flame niya is 6. Flame boost niya is 6 plus 14 plus 14 plus 20 plus 54, no? So paano yun kinompute? So una, yung unang part niya is normal lang na ice. So ATS flame boost lang nun ay 6. So sa mystic, so ito yon 6. Tapos yung sa mouth is normal din. Hindi pala in-evolve to, mystic parts lang to. Tapos itong naka-evolve na horn, 14. Horn 14. So, mystic horn 14. So ito 'yon. No?
Tapos yung nightmare niya na which is yung back is another ulit yun, 14 ulit yun. So dalawang 14 na siya. Tapos isang shiny na tail which is yung 20. 20 na shiny na tail. So ito yun. So yun yung multiplier niya. Total niya is additional 54 at ES flame. Tapos ito, multiply mo siya ng 1.3. So, lahat-lahat is 70.2. Nasa baba kasi hindi masyado makita. No? Pero 70.2 yung additional na boost ng iyong Axie. Sa may ganitong setup, no? Ang iniisip ko lang dito, maganda ngayon yung mga summer Axie na may 3 parts, no? So, ang alam ko, nasa mas madaling bumili nun eh. Kasi alam ko less than $20 siguro yun. Yung presyo, no? So, kung meron kang ganun, kung meron kang summer Axie, no? Ay, wala pala, no? Hindi pala lahat. Kasi dito, sa summer Axie, ito lang yung pwedeng, ito lang yung additional niya. No? So, hindi rin pala, no? Kasi isa lang yung magiging, niya, yung additional parts niya. Ay, hindi pala. Kasi yung port, kunyari, tapos meron kang Axie part, kasi meron ako niyan eh, yung tatlo yung additional. So, meron akong plus 12 plus times 1.2. Ganun na mangyayari. No? So, meron pala. Kapag ang akin kasi is yung 3 parts Axie ko na evolve parts na na dapat palang i-evolve pa, hindi pa pala naka-evolve yun sa akin. So meron lang akong mga summer parts na 3 summer parts pero hindi pa na-evolve. So kailangan ko pang evolve yun. So kailangan pala naka-evolve, no? Pero kung meron individual Axie ka na kunyari Nightmare Axie. So pwede siya. So pwede nga siya. Magkakaroon ka ng additional sa mga evolved parts mo. Sa normal Axie, so wala. No? Hindi, lang. Mga evolve lang dito. So ito, yung mismong additional lang na 2. No? Kada evolved part. So, ibig sabihin, ganda rin pala, no? Pag magaganda yung pumeta yung iyong, yung lahat ng iyong axis, naka-full na evolve na, mas mataas din para, no? So, mas marami talaga siya magiging, silbi once na naka-evolve na siya. So yung hindi rin napabayaan pala yung mga normal Axie, no? Meron pa ring mga normal Axie na talaga mapapabayaan yung mga walang evolved parts. Pero kung may evolved parts at ginagamit mo na rin naman sa arena, no? Talagang mapapakinabangan mo siya dito sa bagong updates na ito. Kasi may additional siya na ATS Flame, no? Okay din. At least hindi napabayaan yung mga normal Axie, no? Punta tayo doon sa mga evolved parts. Sa sunod na So, sinasummarize ko lang guys para mas madali nating mas maintindihan. Tapos sunod is yung accessory benefits, no? Dito naman sa accessory benefits, ito rin dito natuwa ako kasi at least ngayon may silbi na yung mga accessories natin, no? So dito nakalagay dito was may additional na boost, no? ATS Flame boost. Kunyari yung yung sa akin na lang, yung aking Nightmare Axis, merong Mystic. Kasi meron tayong mga Mystic na na pangalan nito, na Mystic na mga accessories. So once na in-equipan ko yung mga Nightmare ko, so may additional pa yon na boost. Bukod doon, ito ko natuwa kasi may additional ulit siyang EXP boost naman. No? So bukod doon sa individual boost na matatanggap mo, meron siyang additional na EXP boost doon sa iyong mga accessories. Grabe yun kung meron ka palang aabot pala ng 9 tapos plus 2% ulit sa Mystic na boost, no? 2% na increase dun sa yung sa iyong ATS Flame. Tapos madadagdagan pa yung XP boost, yung experience ito hindi ito ATS Flame. Yung additional ATS Flame, ito lang yun kung meron ako Mystic, so meron lang akong 2 plus 2, pero yung XP boost mo, so additional, experience naman ito, so mas mabilis ka makapagpa-level ng iyong mga axis habang nandun sa plat, no? Habang nasa land, no?
Tapos yung boost at para sa ano mamaya pa yun. Ito sa land items naman, XP boost naman ito yun. So additional XP boost din pala itong mga land item, no. So hindi siya sa TS Spring kundi siya XP. Ang XP kasi para yan sa experience, panpa-level ng iyong mga aksi. Yung TS Spring naman para naman dun sa rewards para sa PXS. So sa land item multiplier, so ganun din siya, no. So, merong additional din ng mga XP boost, XP na experience. Tapos sa fortune slips, dito ako natuwa. Kasi sa fortune slips, bababa lang 3 lang. No? So, ibig sabihin na nag-generate kasi ako ng 15 slips per day. So, kung 3 lang, so may additional 10% at least flame boost na sa selected. So, okay siya. Kasi at least kahit paano, may iba nang gamit yung fortune slips. Lalo na ako, hindi naman ako gumagamit ng fortune slips, lalo na kung wala namang codex. You know? Nagpa-participate kasi ako sa market ng bounty board kapag may codex. So, kapag walang codex, hindi naman ako nagpa-participate. No? Pero ngayon, dahil may additional na gamit yung mga fortune slips, so hindi na lang yung maiipon, no? So, makakapag pa ako, boost ng another 10% sa TS Flame. So, maganda to dahil TS Flame siya. No? Hindi siya yung experience. So, TS Flame siya. So, additional na naman yan ng pagtaas ng iyong TS Flame. No? So, maganda siya dahil ganun. Meron siyang additional na mga utility na So, dito sa ating feedback, nagkaroon kasi ng feedback. So ni-reshape nila yung recovery na local Lunium while spending global Lunium. So, may dalawa kasing Lunium eh. Yung unang Lunium is para doon sa, yung normal Lunium, yung local Lunium kasi is para sa, yung generate mo per day na nagre-recover. So, after mo mag-recover nun, pwede mo siyang gamitin para makapag yun na yung gagamitin mo, hindi na yung global, no? So, alam ko is 5 days na local Lunium para makapag-generate ng pang isang buong araw, no? Tapos yung global Lunium naman, yun naman yung binibili. So, tayo naman is yung yung global Lunium naman yung ginagamit natin, no? Pero still, iba pa rin kapag kami maganda yung local Lunium. Pero ngayon, ginagamit na ngayon ito, magkakaroon na ng reworking dito, no? Parang ang mangyayari na dito ay habang nagmamine ka ng global Lunium is right now your plot has to refill its local pool all the way to full before it can mine again. And while you spend global, that local pool sits idle and doesn't generate. No? With this update, yung local pool pa rin, nagre-recover pa rin siya even as you mine on global, and that recovers is credited towards your global cost. No? You might expect the credit to equal to fully. Parang automatic na siya. No? Na kunyari, napuno na yung local pool mo, so pwede mo nang gamitin yun siya. Para yun muna yung gagastusin niya, hindi yung global Lunium mo. No? Kagaya nito, take a Mystic Plot. It mines 600 Lunium per tick and recovers 120. Which means for every tick it mines, it could take 5 ticks to recover that Lunium. Average that recovery across full 6 tick cycle, and it comes to 100 per tick, not 120. So while you spend global, your local recovers part of the cost, bringing it down to 600 to 500 per tick. So yun. So nagkakaroon ng regeneration na once na ginagamit mo yung global Lunium mo. No? So, titingnan naman natin ang actual ito tungkol sa kung paano siya mangyayari. No? So, una sa lahat, yung ano bang mga magiging advantage nito para sa mga beginners na gustong sumali. Mas marami na kasing dahilan para talaga magkaroon ng iba't ibang mga axis. Hindi lang basta yung pang-laban, pang-battle na silbi nila. Pwede na rin silang gamitin dito sa ating terrarium, no? Tapos pangalawa, magkakaroon na ng value yung mga dating halos walang gamit na mga land items, saka yung mga accessories, no? Doon ako natuwa dahil at least meron ng unang silbing accessories. Although,
hindi pa talaga siya game. Sa totoo lang, hindi ko siya kino-consider na game kasi para ka lang nag-i-stake na gamit yung iyong mga ah, gamit yung iyong mga land items tsaka ano kasi wala naman ikaw nilalaro pa dito. Sa totoo lang parang nangyayari nito is pay to own, no? Nangyayari. For collectors talaga ito, no? So sabi ko naman sa inyo as a gamer, hindi lang gamer ang meron dito sa ecosystem, meron ding mga collector at merong mga trader, no? So iba't ibang tao. So dito ngayon mas na-emphasize yung mga collectors, no? Tapos sunod is mas mahaba na yung progression talaga ng laro. Siyempre hindi na agad basta-basta mauubos yung hindi na basta mauubos yung mga pwede mong i-content dito sa mismong laro dahil mas marami nang pwedeng i-upgrade. Siyempre kung long-term player ka, magandang development yun, no? Ang disadvantage lang, so mas challenging na kasi ngayon mas mataas na yung complexity talaga ng laro. Hindi na sapat yung bumili lang ng land items, no? So kailangan mo na ring isipin talaga yung mga evolved parts, accessory, land items at iba pang mga buffs na pwede mong gamitin. Mas mataas din talaga yung initial capital na niya para maging competitive pagdating dito. Kung dati land lang yung iniipon ng mga tao, ngayon halos buong ecosystem na talaga kailangan mo talagang pag-investan, no? Possible na lumaki din talaga yung agwat ng whales at saka maliliit na players. Napakalayo na talaga once na nag-start ka. Kapag siyempre mas marami kang asset, kapag mas maraming asset yung isang whale, mas malaki talaga yung magiging rewards nila. Kagaya nung nangyari dun sa difference ng sa land plot yun Nagkaroon ng issue dito yung sa land plot. Hanapin natin yung land plot. Ayan sa land plot ng hindi ito pinigay ko lang yung sa Arctic tsaka sa Mystic kasi parang nagkaroon ng nagkaroon ng kasi ang daming whales So syempre nag-concentrate lang yung mismong kita doon sa Mystic at saka sa Arctic, 'di ba? Kagaya nung ginawa nating competition, no? Parang ang laki kasi na nagagastos nila sa Lunyum, ang laki na nagagastos nila sa syempre parang parang lugi pa sila. Yun ang pagkakaano ko doon So sa mga nababasa ko lang naman, no? Parang lugi ba o mas maliit na nakukuha nila. Kaya talaga nag-concentrate yung iba sa Sabana, ang daming So sa Sabana, halos ang mambaba na ng per tick ko, 0.01 na lang ata yung aking per tick, no? Pang 190 o na 160 ata ako, ganun. Hindi ko na hindi ko na sinisilip ko na lang siya kapag siguro every week ko na lang siya sisilipin. At saka pag may update, no, titingnan natin yung ating Pero still, yun nga, mas competitive na talaga, ang layo talaga na agwat ng whales tsaka yung maliliit na players, no? Kapag mas maraming asset yung isang whale, mas malaki talaga yung magiging rewards niya. Kapag mas malaki yung rewards, mas pabilis siya makakabili talaga ng mga panibagong asset. Tsaka syempre, makakapag-dump sa market, no? Pero, yun yung tinatawag na parang snowball effect. So, ano yung natin dito, take natin dito? Syempre, wag mo nang bumili dahil lang may hype, no? Syempre, darating na naman, alam nyo naman yung Axie Infinity, no? Kailangan talaga yan, ha-hype at mag-hype talaga yan. So kung ang reason nyo lang is para kumita rito, malayo to sa katotohanan. So meron tayong content about yan tungkol dun sa computation, no? Kung magkano talaga yung pwede mong kitain, ano yung advantages at saka disadvantages, no? Tsaka kahit kayo mismo, computein nyo, meron naman tayong mga resources dito, no? Tingnan nyo kung paano ninyo tinitignan ito, yung terrariums, no? Huwag lang basta bumili ng dahil lang may hype or nagsisimula na naman yung mga kasi sabi sa inyo hindi to game pa sa ngayon, no? Hindi pa to game. Wala pang ginagawa sa loob kundi talaga mag-evolve lang ng parts for ecosystem na. Siguro sa version 2 kasi version 1.1 pa lang ito Siguro sa version 2 may ganun na. Pero makikita pa natin, no? So, natutuwa lang din ako dito sa development ng Terrarium. At kahit pa paano, wala pang 1 month, meron na silang panibagong version, no? So, kailangan basahin nyo muna talaga yung mga updates. So, unawain nyo kung paano kayo kikita dito sa bagong sistema. Tignan nyo kung magkano yung magiging gastos bago mag-compute ng mga potential rewards. Kasi, di ba sa GameFi kasi, hindi sapat yung pagiging gamer lang. Kailangan marunong ka rin talaga mag-compute ng return on investment mo. No?
possible din kasi na, ito sa akin lang naman, no? Possible lang din kasi ng update ito is paraan para talaga pataasin talaga yung demand ng iba't ibang Axie asset, no? Yung maraming accessory kasi, land items, at evolved parts na hindi talaga gaanong ginagamit noon. Ngayon, bigla na sila magkakaroon ng utility. Siyempre, kapag tumaas yung utility, maaring tumaas din yung demand at saka yung presyo. Possible din ito na paghahanda talaga ng Sky Navies para sa mas malaking expansion ng Axie ecosystem kung saan konektado talaga lahat ng asset. Kung mangyayari ito, syempre, mas magiging mahalaga ang pagiging long-term collector kaysa sa short-term na farmer, no? So, sa ending, no, sa ano natin, magandang update yung Terrariums talaga, version 1.1. Kung yung layunin mo talaga is gawing mas malalim yung laro, yung mas malalim yung ecosystem, pero para sa mga beginners, mas mataas na rin talaga yung learning curve pagdating dito. Possible na mas malaki talaga yung kailangang maging kapital. Kaya bago ka bumili ng kahit anumang asset, siguraduhin mo na mas naiintindihan mo talaga yung buong economy ng laro. Sa crypto at GameFi, ang pinakamalaking advantage kasi dito is yung hindi yung pinakamalaking puhunan kundi yung may tamang impormasyon pagdating dito sa pagtatry mo dito sa laro. Yun. So, maraming salamat sa ating mga supporters and subscribers at saka siyempre i-like and share din ating mga videos. Comment down below kung sa tingin nyo kayo ba willing or talaga bang tingin nyo ba okay ba itong update na ito, no? So, para sa akin kasi yung binigay na update na to, siyempre bias ako na pabor sa akin kasi meron akong land, pero as a beginner talagang para makapag-encourage sa mga baguhan na mag-try dito, no? So, kailangan talaga makita muna natin yung mismong gameplay. Kasi, the moment na puro hype na naman at dahil kitaan na naman yung talagang pinang-front ng isang crypto project. So, alanganin tayo dyan. So, walang reason talaga. Kung ako man, as a beginner, kunyari, wala ako kahit ano, no? Hindi pa ito yung magiging dahilan para bumalik ako or i-try itong Axie Infinity, no? At yes, pero may maganda tayong update din ngayon about sa sa Atias Legacy naman, no? So meron ng playtest ngayong araw na ito. So titingnan natin 'yon. Sana makapasok tayo kasi may oras lang Kung anong oras lang yung paglalaro kaya hindi pa ako nag-update kasi hindi pa ako nakakapag-try, no? Pero yung nga kung magiging successful yung Atias Legacy, yun siguro yung tingin ko mag-onboard talaga. So itong Terrarium kasi is para lang ito dun sa mga talagang dati na naglalaro, may land item, at saka yung siguro may mga gusto rin sumubok at saka sa mga nag-aabol ng EXP. Isa rin sa pag-uusapan natin yan in the future no EXP, no, malaking bagay yung EXP sa totoo lang pagdating sa pagpapalevel ng iyong mga access, lalong-lalo na para mas ma-maximize mo at saka kung ikaw ay nag-build as a breeder, no? So, ayun lang, no? Thank you so much sa inyo lahat. At syempre, makita-kita na tayo sa arena. Game on!